as the Lord speaks to you. My message for today on our second week, the battle series, part 2. Get up. Ayun yung title, Get Up and Get Out. Get up and get out. Bumangon ka at lumakad o umalis. Most often, many people are so tired and weak to dress up and get ready for the task that is assigned for them. Sa panahon na malamig ang season po natin, challenging ho ang maligo ng malamig. Pero pag kailangan mong gumising ng maaga, katulad doon nung last week, 2 weeks ago, galing kami sa Prayer Mountain. Nasabi nila, hindi na kami maliligo, malamig naman ang panahon. Pero iba pa rin ho ang bagong ligo. At kahit wala kaming hot water, sinuong namin ang pagligo. Alam niyo yon? Yung pagdampi pa lang ho sa bunbunan mo, napakalamig sa Prayer Mountain. Iba ang pagligo na malamig sapagkat ito ay nakakagising ng diwa't isipan. It feels good to be freshened up, to be refreshed. Iba ho kasi nagpalit ka lang ng damit at hindi nakapaligo. Okay naman yun, hindi naman sa pagiging maarte. Pero yung nakapaligo ka, iba ang pakiramdam. Kaya ang salita ng Diyos ay katulad din ho ng paliligo. Sabi ni Job, ang kanyang salita ay katulad ng isang butter. Ano ba sa Tagalog ang butter? Mantikilya. Na ipinahid ko sa tinapay at kinain ko. Another verse sa Bible, that His countenance, ang kanyang probisyon at pangako, ang aking ipinangligo. So when you are freshened up with the Word of God, iba yung sigla mo. Iba yung pag-iisip mo. Iba yung pananaw mo. Iba yung pagkilos mo. Iba yung pananaw mo. Iba yung pananalita mo. Kapag ka presko ang pakiramdam. Kapag ka irritable, magagalitin. Pag init na init, hindi komportable, galaw ng galaw, hindi makafocus. Pero kapag ka fresh, bagong paligo, busog, sa isang masarap na bulalo, palagi ko maganda ang pag-uusap ninyo. Pero kapag ka ang taong gutom, galit, nagngangalit, isip ng isip, kailan ba matatapos ang meeting na ito? Kasi kung ang pinagmimitingan, puro gastos, problema, kung sinong matatanggal sa inyong dalawa ng boss mo, ikaw ba o siya, talagang iinit ho ang ulo mo. Pero kung ang pag-uusapan ninyo ay yung allowance at incentives na idaragdag sa inyong ginagawa, palagay ko, kahit hanggang alas 5 ng hapon kayong mag-meeting, di bali na okay lang, boss. It feels good to receive a good report. It feels good when you are happy in the inside. Sa puro totoo lang, kung hindi ho ako personal nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, bulahan lang ho tayo. Masarap sana kung siopaw na bola-bola at may masarap na hot and spicy na sauce ng Kowloon, pagkain, hallelujah. Pero kung bula-bulahan lang, mahirap po yun. Hindi tayo makakapagpatuloy. That's why I speak the word and I receive the evidence and I am a witness. Pinapayag ko ang salita ng Diyos. Nangyayari ang ebidensya ng pagsama ng Diyos at ako mismo'y nagpapatotoo ng kabutihan ng pagsama ng ating Panginoon. Si David ay isang lalaki na naging masalimutang buhay. He was anointed to become a king, but he has to wait for a certain period of time para makaupo bilang hari.
Inanoint na siya ni Samuel, ha? Inanoint na si Samuel. You will be the next king. But he had to. He had to run away. Sapagkat yung bianan niya na si Saul ay galit sa kanya. Bakit galit sa kanya? Ikaw ba naman, makarinig ka ng ganito? Workers mo sa church, sasabihin, 1,000 ang naligtas ni ganito at ikaw ay 500 lang. Hindi ba kaya panghinaan ka ng loob? Sabi ng mga sundalo ni Saul, 1,000 ang napatay ni Saul. Si David, 10 ng 10,000. Every time Saul heard it, he became angry, insecure, and jealous. Ang inggit ho ay nakakapagpasungit. Don't look for somebody else's success. You have your own time. Kaya ako natutunan ko, don't look for other churches' success. Your time is coming. Your time is coming. Just get up and get out. Pag may nagsasabi sa akin, Pastor, ganito yung programa nila. Ganito yung ginagawa nila. Okay lang. Because there is something that will only fit for you in the promise. Meron hong sukat na sasakto para sa iyong katawan at sa iyong gagawin. You cannot wear somebody else's shoes. Hindi po pwede yung katulad din ng ginawa nila. Basta ang mahalaga, ang esensyal, si Jesus ay naipapahayag at naipagmamalaki. Makikita mo ang paggawa ng Diyos ng kamangha-mangha sa iyong buhay. And David had to run away. Kaya naman si Saul ay nagmatigas ang ulo. Sa 1 Samuel chapter 13, sabi ni Samuel, Saul, stay here for the next 7 days. Do not move. Do not command your army. Just stay here. At wag mo kong pangungunahan, ha? Wag kang mag-aalay ng handog habang wala pa ako. 7 days ang lumipas. Balisa. Balintuod. Hindi mapakali si Saul. Nasaan na ba si Propetang Samuel? My army is drawing away. Nagkakawalaan na ng mga tagasunod. At galit na ang mga kasunduluhan at gusto nang batuhin si Saul. And Saul was so conscious about his image. I'm losing my popularity. I'm losing my leadership. I'm losing my kingdom. I'm losing my kingship. I'm losing my authority. Pag ikaw ay self-centered at selfish, mawawala sa iyo ang kapangyarihan na bigay ng ating Panginoon. If you are always conscious about what you are doing, and you are pleasing men rather than pleasing God, gagawa ka ng mga kabalbalan at kabuktutan. Kaya ang sabi ni Saul, sindihan na natin tong alay na ito. Baka naligaw na si Samuel, si Propetang Samuel. Talaga naman, pag wala sa iyo ang kalooban ng Diyos, mamalasin ka talaga. To make the long story short, pag-aalay ni Saul, pagsindi niya ng alay, mga 1 hour dumating si Propetang Samuel. At ang sabi niya, Saul, ano tong kahambugang ginawa mo? Hangal ka! Hindi sinsana na wala sa iyo ang kaharian, mapapanatili mo sana ang iyong trono, pero dahil ikaw ay sumuway, ikaw ay bubunutin at aalisin ng Diyos. Look at the price of disobedience. Nasa kama na, humiga pa sa banig. Hallelujah. Nasa palasyo na, napalayas pa. And Samuel was very angry. That's why
Sabi rin ho doon sa mga linyada kasunod ng mga kabanata, obedience is better than sacrifice. Kahit sa ganong kalagayan, iginalang pa rin ni David si Saul. May pagkakataon na siya, di ba? Pwede na niyang patayin. Pero itinusok ni David ang kanyang espada upang paalalahanan si Saul. Hinahangad mo kong patayin, pero kung may pagkakataon na ikaw ay patayin, pero hindi kita pinatay. God is developing us into the process as we wait upon the Lord. You become mature and grow in godliness and holiness. As I look myself, 13 years akong nagpastor dito sa Binyan. Marami akong mga palpak na desisyon, mga pangakong hindi nagawa, mga taong umiwan sa akin, and I thought, I'm never gonna make it. Pero pagkasama mo pala ang Diyos, di bali nang mawala sila, tutuloy ka sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. Another thing that bothers David is when at the time that he is having a cup of coffee in the balcony of the palace, may naliligo doon sa labas ng palasyo. Puting-puti, napakaganda, sexy. Naliligo. Nakita niya sa shower room. Siguro butas yung bubong. Tinelescope ni David, uy, ganda nito ah. Kaninong asawa yon? Kay Uriah po, mahal na Panginoon, Master. Ganun ba? Tinawag niya ang kanyang kanang kamay. Perhaps si Joab ata yun. Joab, meron ba tayong digmaan bukas? Sir, meron tayong nakaschedule. And tomorrow will be a big fight. Pwede bang pakisama mo tong asawa ni Bathsheba? At wag mo siyang ilalagay sa panghuli, sa last frontier. Ilagay mo siya sa frontliner, yung mga talagang papatayin, yung unang mamamatay, ha? David has a plan, an evil thought, concealed in his own mind and in his own heart. But God saw it. God saw it. Ananias and Sapphira, sinasabi nila magbibigay daw sila sa Panginoon, di ba? Pero ano nangyari? Niloko nila ang Diyos. Namatay ka agad. At pagkatapos namatay ka agad yung kanyang asawa. Hindi na naiburol namatay ka agad. Because you cannot play with God. God is so serious. God is gracious, but He is also serious. Take note of that. God is a serious God. He is gracious, but He is also a serious God. Seryoso ang Diyos. Pag namanata ka, gawin mo. Pag tumalikod ka, huwag mo nang babalikan. Pag nagsisi ka, talikdan mo. Pag humingi ka ng tawa, there's no turning back. Mawawala ang mga kaibigan mo. Mawawala ang mga kabulahan mo. Pero, it might be a lonely journey, but you are not alone. You might be lonely for times that will come, but you are not alone. Because He is your best friend. He laid down His life for you. Iwanan ka man ng kaibigan mo, pati ng asawa mo. Pero pag ang Diyos ang nasa iyo, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Fast forward natin. Namatay si Uriah. Okay. Sabi ni David, yes! I can have you. Akin ka na. Siguro, David, wala na. Wala na akong kasalanan, ha? Kasi namatay na yung asawa niya ito. Nabuntis. Pero namatay ang kanyang anak. Nanalangin si David, nagayuno, pero hindi na buhay ang sanggol. Because of a sin. Sabi ni Propetang Nathan, katulad ng isang talinghaga, na merong isang traveler na bumisita sa isang lugar, at siya'y tinanggap ng kanyang
binisitang lugar at sabi, ano bang gusto mong makain, ipaghahain kita. Mamili ka ng mga hayop at tupad na pwede kong ihain sa iyo. Anong sabi ng maglalakbay ng traveler? Ayoko niyang hain mo. Meron akong nakitang isang tupad doon sa kabilang baryo, yun ang gusto ko. Sabi nung mag-host sa kanya, ang dami naman ditong pwedeng makain, ba't yun pa ang gusto mo? Yun ang gusto ko kuhanin natin at yun ang patayin. At nung narinig ito ni David, karumal-dumal ang ginawa ng mamang ito. Dapat siya'y parusahan at patayin. At ang sabi ni Propetang Nathan, David, ikaw yung dapat maparusahan. And David cried out to God. Ang taong makadiyos nalulungkot sa pagkakamali. Hindi kayang matiis ang pagsisinungaling at pagtutungayaw at panlalamang at pangangalunya. Pinagsisisihan. Tingnan mo ang iyong katabi. Gising ka pa ba? Masyado kang tulala. And David wrote these Psalms, I wait upon the Lord. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magsesensus. Sinensus pa rin niya ang kaharian ng Israel. Dahil matigas din ang ulo ni David, ha? A man after his own heart. Nahulog sa tukso. It simply tells us life is vulnerable. But it can be avoidable. Maraming pagsubok, maraming kabiguan, maraming kapahamakan, mabubuslo ka sa mga patibong at pakanan ng kaaway. Maiiwasan mo ito kung ang iyong spirito ay babad sa presensya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na born again at tunay na maalam sa salita ng Diyos, ikaw ay ipag-aadya niya sa lahat ng masama at sa lahat ng pakanan ng kaaway. Though the enemy will come like a flood, it will not kill you, it will not destroy you, because the Lord will uphold you and God is with you in His right hand. Even in the fowls and snares of the enemy, God will preserve you. Ano yung snares? Patibong. Mga pakanan ng kaaway. Mga booby trap. Mga landmines. But you can avoid it if you will have a sincere relationship with God. You will hear His instruction. Huwag ka nang sumama dyan. Huwag ka nang mag-party. Get out from the wrong crowd. Go to church kahit ayaw mo nang magsimba. Kahit hindi ka nakapagpalista sa reservation, dumalo ka pa rin at sabihin mo, gusto kong magsimba. Sapagkat pag nakita ng Diyos na seryoso ko sa Kanya, pag nakita ng Diyos na kinikilig ka sa Kanya, pag nakita ng Diyos na ikaw ay masaya sa Kanya, kahit wala kang date sa Valentine, maligaya ka sapagkat si Kristo ang iyong asawa at Panginoon ng iyong buhay. Kahit walang love life si Brother Tox, masaya siyang naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit wala ng balikan dahil meron ng katuwang at kasapakat ang kanyang ex-girlfriend, masaya pa rin siya na naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil yung ex ang nagdala sa akin dito sa church na nagbigay ng bagong buhay, kaya ngayon ako ay ex-convict, ako'y ex na masama, dahil si Kristo na nabubuhay sa akin. Di bali nang iwanan ako, basta ang malaga hindi ako iniwan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. David waited patiently. Matyagang nag-iintay.
Ang naghihintay, laging nakabantay. If I could have a seed of mango, it will not multiply until I plant the seed of mangoes. The seed will not prosper until it is planted in the right soil. Kaya ho ngayong tanghaling ito, I'm dropping a seed of greatness. Ako ho'y naghahasik ng binhi ngayong umagang ito. Binhi ng kasaganaan, binhi ng kalakasan, binhi ng kalusugan, binhi ng kayamanan, binhi ng katagumpayan, binhi ng mahabang buhay. And you have to receive the blessing of the Lord. And it should be embedded. It should germinate. The little seed, isang buto, isang butil, pag naitanim, mamumunga ng isang kaing. Isang kaing, 10 sako, 1 tonelada, isang buto ay pwedeng makapamunga ng napakarami. David waited patiently. O sige, pinarusahan ng Diyos. Anong gusto mo? 3 araw na pagpaparusa? 2 araw o 1 araw? Ang sabi ni David, 1 araw na lang sapagkat alam ko ang Diyos ay mahahabag din sa akin. 2 Samuel chapter 24. And David was anguished, lungkot na lungkot. In front of his eyes, people are dying. Daig pa ang na COVID-19. Thousands of people are dying. At umiiyak si David. At ang anghel ng pamumuksa ay patuloy ang pagsira sa bayan ng Israel. But when God saw David mourning, pinatigil ang anghel. Wala pang 1 araw, kalahating araw pa lang, nag-stop ang pamumuksa. At nung nakita ito ni David, he only proves that God is a merciful God. Pag nahulog ka sa grasya at biyaya ng Diyos, yung dating taong grasa, ngayon ay tao ng grasya. Yung madumi ay magiging malinis. Yung maputik ay magiging malinis. Yung mapula ay magiging maputi. Sapagkat pag ikaw ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon, walang matitira, walang nakaraan, walang kasalanan na kaya pang alalahanin ng ating Panginoon. Because your sin will always be forgiven. Pag pinatawad ka na ng Diyos at tinanggap mo kanyang kapatawaran, gagaan ng iyong buhay sapagkat hindi mo nadala ang pamatok ng kasalanan na ang bunga ay kamatayan. Pag ikaw ay nagpabuhat sa ating Panginoon, ang biyaya ng kagaanan ay iyong mararanasan sapagkat hindi ka na nabubuhay para sa iyong sarili lamang. Ang problema mo, labanan ng ating Panginoon. Ang problema mo, kargo ka ng Diyos. Ang problema mo, sagot ka ng ating Panginoon. Kaya yung utang mo kay Aling Nena, sagot yan ng ating Panginoon. Kaya kailangan mong bayaran yan at bayaran mo na ngayon sapagkat overdue na at gagawa ang Diyos ng himala para ikaw ay makapagbayad sa iyong utang. He waited patiently. He waited. The pit could be any of a number of life's trial. The pit is for your training. The way out of the pit is to wait intently. Pag sinabing intently, intentions. What is your motive? Ba't ka naghihintay sa Panginoon? Ano ang iyong crucial desire? Pag humingi ka sa Diyos, tiyakin mo na hindi mo tatantanan yung hiningi mo sa ating Panginoon. Gusto mo ng kagalingan? Focus that God is healing you right now. Amen. Even though you are not seeing it, God is working. Inaayos ng Diyos ang baga mo. Inaayos ng Diyos ang atay mo. Inaayos ng Diyos ang kidney mo. Inaayos ng Diyos ang left aorta, left ventricles, or whatever. Inaayos ng Diyos ang iyong sinusitis. Just wait upon the Lord. And as you are waiting, God is working. Kaya pala, gano'n na lamang ang parangal ng Diyos kay David.
125 years later, there was a great-great-grandson na ang pangalan ay si Hezekiah. And his kingdom is about to be divided or to be destroyed. Ang sabi ni Hezekiah, ano ba ang pwede ko pong gawin? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sa pamamagitan ng propeta, put your house in order. Ayusin mo ang iyong sambahayan. Mamamatay na siya eh. He's in a difficult hour. At inayos niya ang kanyang bahay at sambahayan, and God added 15 years. Ang sabi niya, Panginoon, bakit niyo ba ako pinagkakaabalahan ng ganito? Alam niyo ang sabi ng Diyos sa kanya? Hezekiah, I'm doing this not because you offer good. I'm doing this not because you wake up early in the morning to pray for me. I'm doing this for the sake of my servant David. Kaya yung ginagawa mong tama ngayon, hindi lang yung anak mo ang makikinabang. Yung anak ng 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 anak mo ang makikinabang ng tama mong desisyon. You will be a product of the decision of what your parents made. Kaya ka naririto, kung mali man ang naging pagpapalaki sa iyo ng magulang mo. Lagi itong sinasabi ng asawa ko, si Cathy. She came from a broken family. Hindi porke laki ka sa broken family at wala kang ama na kinalakihan, hindi ibig sabihin hindi ka na marunong magpalaki ng pamilya. Hindi ka na marunong mag-alaga ng anak. Ang asawa ko ay hindi niya naranasang lumaki na may ama. Hindi niya rin naranasan ang pag-aaruga ng isang tunay na ina dahil lagi silang ginugulpe at inihahabilin. But it doesn't mean she could not take care of my children. Alam niyo na ako nalaki sa buong pamilya, mas maselan pa ho ang asawa ko kaysa sa akin. She is very hands-on. Maniwala ho kayo, pati sa paghuhugas ng puwet, duda pa ang asawa ko kung said akong maghugas ng puwet. Sabi ko, matindi to, ibang klase. Sa paglalaba, gusto niya siya ang maglalaba. Pero nitong mga panahon na marami ng assignment at online, tawa ako ng tawa sa kanya kahapon eh. Linis ako ng bahay, linis ako ng banyo. Sabi ko, o ba't di mo ako ngayon pinipigilan? Sabi mo, hindi ako malinis maglinis. Pwede na, hindi ko na kasi kaya. Naglaba ako ng barong ko eh. Susod ko to kasi matagal na naalikabukan eh. Kasi 3 years ago, laki-laki ng tiyan ko eh. O ngayon, naka-Chinese collar, nakasarado pa leeg. Dati hindi ako makahinga. Ngayon, maganda pala pag magaan ang pakiramdam. Amen. Sabi ko, ba't di mo pinipigilan maglaba? Kaya mo na, ikaw naman na magsusot niyan eh. Dati-rati ayaw ako nang pahawakin ng sabon at ng brush. Ngayon ako na naglalaba ng mga basahan. Because there are things need to be adjusted. Hindi porke yun na naging buhay, yun na ang conclusion ng kanilang buhay. May pagbabago. At yung pagbabagong yun ay magaganap sa personal na desisyon ng bawat isa. Kaya kung gusto mong mapariwara ang buhay mo, kapasyahan mo yan. Kung gusto mong mag-asawa na maaga, kapasyahan mo rin yan. Pero pag may pangarap ka, pupunta ka sa Makati at maghahanap ng trabaho dahil gusto mo munang mapakain ng hamon at keso de bola ang nanay mo sa darating na Pasko. Huwag ho tayong aasa lagi sa ayuda. Masarap ang tumatanggap, pero masarap ang nagbibigay ng hamon at keso de bola. Pastor, February pa lang, keso de bola na kaagad. Eh kasi minsan bolang-bola na kayo ay nakaasa na lamang sa inyong mga magulang. Wag! Umasa ka sa Diyos at bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Magpupunta ka sa mga job hiring place at pag napusuan ka, imaginein po ninyo, yung isang kapatid na nagpa-pray kay Bishop, ayaw pang pumasok sa bahay. Sabi ni Daddy, Jonathan, papasukin mo nga yan. Ayaw daw po, nahihiya daw po sa inyo. Kasi matagal na siyang hindi nakakapagsimba. Eh, ang tatay ko naman, alam niyo naman, mabait yun. Pinuntahan, nilabas sa subdivision namin. Sumakay sa kotse ang tatay ko, bakit ayaw mong lumabas? Bishop, nahihiya po kasi ako eh. Gusto ko sanang magpa-pray. Ano bang prayer request mo?
nagkakatanggalan ho dito sa medical supplies equipment na aking pinagtatrabaho. Napakalaki ho nito. One of the top 3 na kumpanya ng medical equipment. Malaki ho sweldo niya. At sabi ho ng boss ko ako na daw ang kasunod na matatanggal yung grupo namin. Mga ilan po kami. Hundreds na ho ang na laid off. At sabi ni Daddy, sige, pagpipray natin na ikaw ay kasihan ng Diyos, paboran. And then after 3 days, we receive a phone call at ang sabi niya, Pastor, mabuting balita, answered prayer po tayo. Yung boss ko na nagsasabing ako ang matanggal, ako na po ang papalit sa kanya. Ako huy pinromote ng ating Panginoon, siya ang natanggal. Paano kung natakot ka? Paano kung umayaw ka na? Di maaaring baka nadaig ka ng iyong paniniwala. Because my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declared the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways. Ang isipan ng Diyos hindi katulad ng isipan mo. Kasi ang isipan mo, pag nag-isip, laging maliit. Pwede na yan, washing machine na yan. Huwag na yung automatic, medyo mahal yan. Gusto natin kung saan tayo laging makakatipid. Okay naman po yun. Pero pag ang washing machine mo, fully automatic, kahit namamalengke ka, naglalaba yung washing machine mo. Paano darating yun? Humingi ka. At ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang isipan mo kasi, wala, pang ganito lang kami. Pang-akinsit katapusan lang. Kaya ako lagi ko sinasabi ito sa mga staff natin, sa mga full-time workers ng church. Hindi ko ititiway ang paglilingkod ninyo, lalo na pag araw-araw kayong naririto. Sapagkat, kung sa Amerika, ang mga naglilingkod doon ng full-time, sagad at sapat ang benepisyo. Sa Pilipinas, pag naglingkod kayo, masaya na kayong naglilingkod, nakakapagbayad pa kayo ng Meralco at nakakabili ng bigas sa inyong mga mahal sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. If you are locked up with the mindset, pag naglingkod, mas lalong maghihirap ang buhay ninyo. Hindi na ako maglilingkod. Kung gano'n ang delivery, na pag naglingkod ka, mas lalong sasama ang buhay mo, mas lalong malulungkot ang buhay mo, mas lalo kang magiging pulubi, mas lalo kang mamamayat dahil ikaw ay hindi makakain ng wala sa oras. Abay, huwag na tayo maglingkod. Papayat tayo hindi dahil walang makain. Papayat tayo dahil kailangan natin magpapayat dahil ito ang ating kalakasan at kalusugan, yung diet na pag-aayuno na may kasamang pagpupurit, pagpapasalamat sa ating Panginoon. Mahirap yung sapilitan, yung forced fasting. Naku, away kayo yan, mga kapatid. Pag tumawag ba naman sa yung anak mo pagkatapos ng gawain Daddy, gusto ko ng cheeseburger. Okay, sige, cheeseburger. Hindi, nagmi-meeting pa kami Daddy, samahan mo na ng french fries At saka, Daddy, extra para bukas may almusal na kami. Grabe. Yung para ngayon lang, meron ng para bukas. Sabi ko, ayos tong mga anak ko Minsan sinasabi ko sa misis ko, magtipid-tipid naman kayo. Sasabihin ng misis ko, huwag mo silang tipirin, lalo na sa pagkain. Ikaw ang ama at alam namin na magtutustos ang ama. O kaya nga, ang isipan ko ngayon, sa tuwing ako'y mangangaral, tuwing araw ng linggo, lagi akong makakatanggap ng extra. At nawa, sa pangalan ni Jesus, ngayon pa lamang, kaninang umaga, may pambili na kaagad ako ng hamburger nila at may pampasalubong na. Dahil mayaman ang aking ama. Sapagkat ang ama, pag sa ikabubuti, ibibigay ng kanyang ama. Nakahingi ka na ba sa iyong ama? Kaya nung si David ay naiahon sa putikan, tuloy po natin. The Lord set His feet on solid ground. For the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My enemy will run away and it will flee.
Ang ating Panginoong Yesus ay galing sa pangangaral. At merong isang pinuno ng isang sinagoga na ang pangalan ay si Jairus. At lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at ang sabi, Guro, ang akin hong anak ay mamamatay na. My daughter is dying. Take note of the word, is dying. And Jesus said, I will come to your place. Okay. Tara na, let's go. And while Jesus was walking, ang dami yung sumusunod sa Kanya. Marahil gustong magpa-pray, gustong makipagkwentuhan, sapagkat yung fame ho ni Jesus rapidly is increasing, na nalalaman na nakakapagpagaling siya at siya'y gumagawa ng himala, nakakapagpakain ng 5,000. Alam niyo, ang tao ho magiging interesado sa inyo pag may kakaiba. Pag wala hong kakaiba. Alam niyo, I could not imagine na darating ang araw na kailangan nating maglabas ng 20 chairs para magintay ng dadalo sa second service. Alam nyo, hindi nyo lang alam, pero ngayon alam nyo. Gusto ko talaga na magi tayong maunlad. Of course, sino ba naman ang hindi at ayaw? Sinubukan ko at nag-pray naman ako na magkaroon ng second service sa hapon. Na kapatid, talagang walang dumadalo. Wala. At minsan, sabi ng misis ko, Kenneth, alam mo pa ba yung pinipreach mo? Mukha ka ng pagod eh. Kasi nga naman, 4:30, meeting, nagmerienda ka na, busog ka na, di aantokin ka na, ikaw pa ultang magpipreach. Wala talaga. Tapos, sasabihin sa'yo ni Sister Ellie, Pastor, 700 lang ang tithes in offering. Kumbaga, lugi ka pa doon sa 2 oras na ginamit mong kuryente eh. And on and on, nagtagal din ng mga 1 taon, 2 taon. But the fire is inside of me. Hanggang sa nahadlangan na naging busy na ulit, nagkaroon na ng pandemic, I want more people na makarinig ng salita ng Diyos. Alam to ng mga leaders natin, how I want them to be pumped up, to invite people, di ba? Pero na-lockdown. Yung gusto mong malaki, mas lalong nangonte. 10 lang ang pwede. Sabi ko, ano ba naman to? 10 lang kami. And it goes on and on. Hanggang sa nag-October, naging 50, naging 60, okay. At tapos nung nag-November, nung magbe-birthday si Bishop, sabi nila, sabi kami kay Bishop, pwede bang mahaba-haba namin siyang makasama? Sabi ko, gawin kaya natin 2 service kasi hindi kasya ang higit sa 50 eh. O di sige, 50. Sabi ko, Dad, okay ba sa'yo? 2 services. I'll give you a good love gift. Tatay ko na, huwag mo intindihan yun, nak. Hindi, Dad, ikaw naman. Siyempre, iba pa rin pag may magandang bigay sa'yo, di ba? At we did it for 2 services. At may mga dumalo naman. And I have this burning desire, gawin natin 2 services na kaya. Kahit Pasko, 2 service, just to accommodate. Kaya kung titingnan po ninyo, yung saradong pintuan pala, ang magdadala sa iyo sa panibagong kabanata ng iyong buhay. Dahil kung kasya dito ang marami, 1 service na lang tayo. Pero dahil nga kailangang paghiwalayin, dahil itong sabi ng pamahalaan, pero ang kapamahalaan ko ay galing sa langit. Ibukas mo ang 2 gawain at magkakaroon ng kamangha-mangha na pagkilos. Kung ano ang first service, ako ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kahit ulit ang mensahe, iba ang kapangyarihan na aking gagawin. Kaya lahat ng nakakaranas ng himala ay itaas ang 2 kamay at ipalakpak at isigaw ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Grabe. Saan ka nakakita na may-ari ng building? Pinatawag si Aren. Pakisabi kay Pastor, may love gift ako para sa church ninyo. Ikaw na ang umuupa, binibigyan ka pa. Ibang klase, pare. Ikaw na. Ikaw na ang anak ng Diyos.
Ikaw na ang pinili ng Diyos. Ikaw na ang maglingkod sa Diyos at kagigiliwan ka ng mga taong nasa paligid mo. It's amazing. At nung naglalakad ang ating Panginoong Yesus, merong isang babae na inaagasan who has an issues of blood for 12 years. Hindi na siguro kaya ng whisper with wings at ng modest teenage napkin sa sobrang tagal ng kanyang menstruation period. Ang iba nga sa inyo, 2-3 araw lang talagang hirap na. Ito, 12 years. And she heard that Jesus is about to pass by. At ang sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan. You need to get up. You need to get up and get out. You need to stand up. Stand up for Jesus. Puntahan mo si Jesus. At kung nagpapanalangin ka kay pastor, paniwalaan mo na dumaloy na ang kapangyarihan. Ikaw ay pinagaling na. Ikaw ay pinatawad na. Ikaw ay kinupkup na ng kaligtasan at biyaya ng... She crawled towards Jesus. Siksikan ho yun, mga kapatid. Imagine, nasa Divisoria ka. Nasa palengke ka ng binyan na napakadaming tao. At ikaw ay gagapang-gapang. Pero siya'y may pananalig. Hindi niya sinabing, may pray over lang ako ni Jesus. O may lay hands. Mahipo ang laylayan. Ang dumi kaya nun, laylayan. Pero nung nahipo niya yung laylayan, Jesus recognized it. Anong sabi niya? Who touched me? Ang sabi nila Pedro, sa dami ho ng tao dito, hindi namin alam kung sinong humipo sa inyo. Sapagkat yung babae may paniniwala. Instantly. Anong other words ng instantly? Immediately. Kadaka. Daglian. Okay, bilis naman. Mangyari. Dumaloy ang kagalingan. And the woman said, it is I. Papunta lamang siya kay Jairus' daughter, sa bahay ni Jairus, but there was a woman na napagaling pa rin along the way. At nung nandun na siya sa bahay ni Jairus, people are crying, wailing, or nagluluksa, iyak, at talagang balahaw ang iyak, Ang sabi nila, patay na po ang anak ni Jairus. Sabi ni Jesus, natutulog lang yan. Gigisingin ko yan. Nagtawa yung mga tao nasa paligid. O siya, nagtawa kayo ha? O layas kayo. Ang kailangan ko lang dito, si Peter, si John, 3, 4 sila Siguro, tsaka yung magulang perhaps. O 5 lang sila sa kwarto. Sometimes you need to remove the people who are laughing from your dreams. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ilang heads yan, Brother Alexis? Ilang heads? 20 heads na panahin ng pamburda. At ngayon ay nandyan na ho sa langkiwa. Minsan pagka kinuwento mo kasi ang pangarap mo, pagtatawanan ka ng marami, pauula rin kayo ng church. Ang bata mo pang pastor, ano bang alam mo sa theology? Walastik, ang dami nyo ang alam na theology, hindi nga kayo makatulong sa mga miyembro ninyo at sa mga kapwa ninyo mahihirap na pastor. Maraming may alam sa Biblia pero walang kapangyarihan patungkol sa Biblia. Hello? Alam ang Biblia pero walang kapangyarihan. Talastasan, debatihan, pagalingan. Hindi ho nakakapagbigay ng perang pagalingan. Ang pagalingan hindi nakakapagpagaling.
Pero ang kapangyarihan ng Diyos, nakakapagpagaling at nakakapagbigay ng pera. Ng pera na iyong kailangan sa pang-araw-araw. And Jesus said, "Arise! Talita kum! Wake up!" At bumangon ang batang dalaga, 12 years old. And she received her complete healing. Sometimes in our pain, we lash out in anger and hatred. Minsan sa ating sakit, kapigatian, kabiguan, nagagalit tayo at punong-puno ng sama ng loob. It is natural. Because that is the progressive revelation of the Bible that will lead us beyond this typical human instinct to something higher, and that is the love of God. Di ba ironic? Okay lang daw na minsan, sa sobrang sakit at pait, nagagalit ka, nasasamaan ka ng loob, normal lang daw yun. Pero yun pala ang kaparaanan para mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon. Yun pala yung usap namin ni Boji noong May 2020 na hindi daw niya kayang paniwalaan ng Diyos. Hindi daw siya naniniwala sa Diyos. Pero ang aking respond, bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo palang maniwala sa Diyos. But that is carnal and judgmental, and that is me. But we keep on praying. Yun pala, hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng ating Panginoon. Because that pain will lead to the most essential life para siya mismo ang katagpuin ng ating Panginoon. Kaya kahit anong pilit ng magulang, kahit anong pilit, kahit alam ko naman na yung nanay lamang ang may gusto, puntahan nyo naman, bisitahin ninyo. Kailangan ng panalangin. Sa loob-loob ko, yung nanay lang naman ang may gusto ng panalangin eh. Di ba? Sometimes, kailangan din ang may gumusto ay yung talagang may gusto. Nakukuha ko din niya. Please don't get me wrong. I don't want to make bad of the situation, but I want you to see the bigger picture. It's the pain. It's the pain that will lead to the progressive. Pag sinabing progressive, tuloy-tuloy na pagkilos na may ginagawa ang ating Panginoon. May ginagawa ang ating Panginoon. Hindi natutulog ang ating Diyos, mga kapatid. It is a human instinct to something higher. Something higher beyond your capacity to understand. Hindi ko na maunawaan. Ano ang aking dapat gawin? Yung sabi ng Diyos, wala kang dapat gawin. Ipagkatiwala mo. At the end, in our limitation, God is our extension. If there's a dented, God will make a way. Yan sabi ni David, as I close, he put a new song in my mouth. Psalms 89 verse 1, I will sing of the Lord, of His unfailing love forever. Trust is a must. Ang pagtitiwala ho'y kailangan. I will close with the story of one king na talagang nagtiwala sa Diyos, si Haring Asa. Sa 2 Chronicles chapter 14 verse 2 to 12. Si King Asa is a good man, a good king, na nagpatupad ng maraming pagbabago sa Judah. Si Asa din, somewhere in 2 Chronicles chapter 14, verse 14, pangalan pa lang niya ASA. Umasa lang talaga siya sa Diyos. At 1 million Ethiopian army ang sumalakay sa kanila, o sasalakay, pero humingi siya ng tulong sa Diyos at siya'y ipinaglaban ng Diyos at siya'y nagtagumpay. But many years later, after a long reign that God had blessed him, and when the king of Israel came up against him, Asa
connive and give a tribute to the king of Syria. Nakipagsabuatan ho siya at nakipagkampihan sa bayan ng Syria at nakipagtulungan. And the king of Israel had to abandon his invasion of Judah to defend his northern flank. He disobeyed God. Unholy alliance. Unholy alliance. Pag sinabi ng Diyos, iwasan mo na yung mga kaibigan mo. Iwasan mo na. Yes, we will win them in the rightful manner. Intayin mo magka-problema. Mawiwin mo sila sa ating Panginoon. Pag yan maayos ang buhay, magandang sweldo, i-accommodate ka lang yan, pakikinggan ka lang yan, pero hindi sagad ang pagtanggap. Pero pag nagka-problema, hindi makauwi ang asawa mo, galing sa China, pero nakauwi sa imposibleng kaparaanan, nakasakay sa iba't ibang barko at sasakyan, nakauwi sa inyong tahanan. Dahil napakabuti ng ating Panginoon. And Asa, final days, were plagued with painful gout. Nagkasakit ho siya ng gout. Yung masakit yung sa paa, yung pagka meron hong mga mataas ang uric acid, malakas kumain ng mani, mahilig sa maalat at bagnet. Pero napakabigat mga kapatid. Pick up this word. Sa 2 Chronicles chapter 16 verse 12. Yet even in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. Sa kabila ng kanyang sakit gout. Nagsimula lang sa kaunting sugat, lumala ng lumala. Mas nagtiwala siya sa doktor. Nalimutan niya, 1 milyon ang ginabi ng nakaaway sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hindi ho masamang pumunta sa manggagamot. Hindi ho masamang magpa-check up. Ang masama ay magtiwala ka ng masigit na pangunahin kaysa sa Diyos na dakila mong manggagamot. What is wrong is to trust in doctor as your primary trust, not in the Lord. What's the lesson? It is always wrong to trust in anything or anyone other than the Lord to get out of your pit, even if it works. Romans chapter 10, verse 12 to 13, there's no difference between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all and gives richly to all who call on Him. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Acts chapter 10 verse 38. Jesus of Nazareth was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. He did wonderful things for others and divinely healed all who were under the tyranny of the devil, for God had anointed him. Sa akin nung pagtatapos, anyone could call upon the name of the Lord. They will be saved. And Jesus was so anointed by God and filled with the Holy Spirit and such great power. You are anointed. You are anointed, mga kapatid. You are equipped and you are filled with the Holy Spirit. Don't look down on yourself because you are young or neither you are old. Get up and get out. Bumangon, tumayo ka, at umalis ka dyan sa putikang yan. Magbihis, magpabangot,